Dito sa mundo ng cryptocurrency ay madalas po nating naririnig ang matitinding paggalaw ng presyo ni Bitcoin, Ethereum at maging iba pang mga malalaking crypto assets. Ngunit nitong mga nakarang araw, isa ang lumutang bilang pinakamatatag sa gitna ng malawakang pagbagsak ng crypto market. At yan po ay walang iba kundi si XRP. Ayon mismo kay Ginoong John Bollinger, ang nag-imbento po ng Bollinger Bands, sa XRP ay nagpakita ng matinding resilience o kakayahang manatiling matatag habang ang iba pang pangunahing cryptocurrencies ay bumagsak sa kanilang pinakamababang presyo. Kaya naman, marami ang nagtatanong, ano po ang dahilan kung bakit mas malakas sa XRP kumpara sa iba? At posible bang ito na ang magiging bagong market leader? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba bumagsak ang crypto market? Ang crypto market ay dumaan po sa matinding pagbagsak nitong linggo. Si Bitcoin ay bumaba mula sa $86,000 patungong $76,600, isang malaking pagbaba na hindi pa nakita ngayong taon. Si Ethereum naman ay lumagpak sa $1,760, isang antas na huling naabot noong taong 2023. Ganito rin ang nangyari kay Solana na bumagsak sa $113, isang mababang presyo na huling nakita pa noong August 2024. Ang mga ganitong paggalaw sa market ay maaari pong dulot ng iba't ibang dahilan tulad po ng macroeconomic factors, regulation mula sa mga gobyerno, o simpleng pagbebenta ng malalaking investors upang mag-lock-in ng kanilang gain. Sa ganitong sitwasyon, ang normal na inaasahan ay lahat ng cryptocurrencies ay bababa. Ngunit, bakit si XRP ay nanatiling matibay? Ayan, ano nga bang sekreto ng lakas ni XRP? Habang ang iba pang mga cryptocurrencies ay bumagsak sa kanilang lowest price levels ngayong taon, sa XRP naman po ay bumaba lang sa $1.916. Hindi pa rin ito ang pinakamababang presyo nito ngayong taong 2025. Ibig sabihin, hindi ito gaanong naapektuhan ng pagbagsak ng market. Ayan, isa sa mga dahilan nito ay ang matibay na support levels ni XRP. Ang mga support levels ay mga presyong tinatapatan ng maraming buyers na handang bumili ng malaking halaga na XRP upang pigilan ang patuloy nitong pagbaba. Bukod pa rito, sa XRP ay may matatag na community at investors na patuloy po na naniniwala sa long-term potential nito. Dagdag pa rito, sa XRP ay may utility o gamit sa real world na hindi kasing lakas ng speculation-driven assets tulad ni Bitcoin at saka Ethereum. Ginagamit po si XRP sa cross-border payments sa pamamagitan po ng RippleNet. Kaya hindi po ito basta-basta mawawalan ng demand kahit pa bumagsak ang market. Ngayon ay posible bang maging market leader itong si XRP? Ayan. Dahil sa ipinakitang lakas ni XRP, lumalakas po ang usapan na maaring ito po ang magiging market leader. Ayon po kay Ginoong John Bollinger, of all the major crypto assets, XRP resisted the recent singing of the siren songs best. Ayan. Ipinapahiwatig po nito na maaring sa XRP na ang maging nangunguna sa susunod na market rally. Sa ngayon ay nangunguna ang XRP sa recovery phase. Yan, umakyat po siya ng 6.1% at kasalukuyang nasa $2.43. Sa kabuuan ay meron po itong 16% year-to-date gain, habang si Bitcoin ay nasa 10% loss at si Ethereum naman ay bumagsak ng 43%. Ang ganito pong performance ay nagpapakita na mas mabilis bumangon si XRP kumpara sa ibang mga cryptocurrencies. Ngunit kahit na marami pong positibong pananaw tungkol kay XRP, hindi pa rin dapat kalimutan na ang cryptocurrency market ay napaka-volatile. Posible pa rin ang biglaang pagbabago ng trend, kaya't mahalaga po ang tamang risk management sa bawat investment. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa kabila ng kasalukuyang sitwasyon ng market, ipinapakita po ni XRP na hindi lahat ng crypto assets ay bumabagsak ng sabay-sabay. Ang kanyang kakayahang manatiling matatag ay isa po itong positibong senyales para sa mga investors na naghahanap ng mas stable na asset sa loob ng crypto market.
Ngunit tandaan, wala pong kasiguraduhan sa cryptocurrency trading. Mahalaga pa rin po ang tamang research, risk management, at pagsubaybay sa mga balita at saka trend. Kaya kung ikaw po ay isang Pinoy crypto trader or investor, mainam na timbangin po natin ang ating desisyon batay sa data at hindi lamang po sa hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.